Nag-wait na lang sila ng bus. Punta ng school. There goes the... Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video guys, magbibigay lang tayo ng reaction dun sa mga Pilipino na ban po sa Canada ng 5 taon. Ito po yung ano natin. Kasi nandun na po sila sa airport, saka po nila nalaman na yung visa po nila na issue ng IRCC ay binawi na po sa kanila. Kaya hindi na po sila makapag-flight, hindi na po sila makakarating ng Canada kasi nga yung visa nila ay na-cancelled na. At na-ban po sila ng 5 taon dahil nga po sa hindi nila na-address yung procedural fairness letters na pinadala ng IRCC. Dapat yun, i-address mo yun, mag-response ka doon within 30 days. Kapag hindi nyo po na response yun, ay pwede po ma-cancel ang visa nyo, pwede mabawi ng IRCC. Kaya huwag kayo magpapakampante. Kahit may visa na po kayo at pinadala po kayo ng PFL ay talagang kailangan may address nyo. Kasi pag hindi nyo na-address kung ano yung hiningi, baka may nakita yung IRCC ng documents nyo na mispresentation, ay talagang anuhin kayo niyan. Kasi namusisi talaga sila guys sa doc. Sabi nga nila, kung gusto nyo makarating ng Canada ay huwag kayong gagamit ng mga fake na documents, fake na proof of funds. Basta hindi kayo gagamit ng mga fake documents. Kasi nga, mas ano talaga sila guys, matitrace talaga nila yan. Tapos lalo kapag hindi po tugma yung sinasabi mo, di tugma sa mga documents na pinasa mo. So, ganyan ho, taga-kahigpit ang Canada. So, ngayon, ang nangyari po dun sa 12 na kapwa natin Pilipino na ban, kasi nga yung PFL nila ay hindi po na-address at hindi rin po nila alam na meron pala silang PFL at hindi rin nila alam na na-deny na po yung visa nila. So, binawi na po ng IRCC yung visa nila. Kaya hindi na talaga sila makapag-flight. Tapos, kaya pala, ganun ang nangyari sa kanila kasi yung ginawa ng agent nila ay pare-pareha sila ng mga documents na binigay nila. Magtataka talaga yung IRCC, lalo na po isang agent lang humawak ng papel nyo. Kaya nga talaga guys, napaka talaga ng IRCC, mahigpit po talaga sila. Ang iba nga guys, kunwari, work permit ka, hindi mo dineclare na married ka, hindi nakapag-PR ka na, permanent residence ka sa Canada, pwede ka pong maban sa Canada kasi nga hindi mo po dineclare na may pamilya ka. Hindi ka nagsabi ng totoo, dininay mo na may pamilya ka, hanggang sa naging PR ka, deny, ban ka. Hindi ka muna makakabalik ng Canada ng 5 taon. Ganon talaga guys, mahigpit talaga. Kahit nga sa mga proof of funds, minsan talaga nagtihigpit sila dyan. Kung ano yung intention mo sa Canada, anong gagawin mo doon, may pamilya ka ba doon, ganyan. Dapat magiging totoo tayo. Kung mag-apply po tayo sa Canada, wag po tayong magsisinungaling. Number 1 po talagang kailangan gawin nyo kung gusto nyo talagang magtrabaho sa Canada o gusto nyo mag-tourist sa Canada, gusto nyo mag-visit sa Canada, kailangan maging honest po kayo. Lahat ng mga documents ay ipapasa nyo po ay totoo. Totoo yung intention nyo. Huwag nyo po gagawin na mag-ano yung IRCC kasi mas talino po mga yan eh. Mabusisi po yung mga yan lalo na po sa mga documents. Sabi naman kasi nung travel agency nila na travel agent na nagkasikaso ng mga visa nila ay ano daw, okay na yung visa nila kaya hindi rin expected na magkakaroon po sila ng PFL. Pero kung na-address naman po yun, siguro hindi naman mababawi yung mga visa nila. Ang intention din pala nila ay magtrabaho. Hindi na rin alam kung ano yung mga plano nila, di ba? Baka pagdating nila sa Canada, mag-TNT sila or ano ang gagawin nila, di ba? Hindi natin masabi kasi sabi nung isang in-interview doon na ang pag-asa niya lang ay yung Canada kasi meron siyang anak, 'di ba? Gusto niyang makarating talaga ng Canada kaya tourist visa siya. So dapat naging totoo na lang sila sa mga intention nila kung anong gagawin nila sa Canada. Tapos meron silang enough money. Huwag manghiram ng pera o huwag manghiram ng bank statement, bank certificate sa mga kaibigan, lalo na kung yung kaibigan mo ay nag-apply din o talagang masitrace siya ng IRCC. Kaya nga guys, ang payo ko lang sa inyo, kung talagang gusto nyo pong mag-Canada, mag-tourist visa, mag-visit visa, pakatotoo po kayo sa intention nyo. Kung mag-tourist visa kayo, mag-tourist visa lang kayo. Sabihin nyo na i-explore nyo yung ganda ng Canada. Tapos kung may visitors visa naman kayo, ang intention nyo is bisitahin yung mga kamag-anak nyo kung nandun yung pamilya nyo, di ba? Para honest kayo sa IRCC. Tapos kung work kayo, mag-work kayo doon. Intention nyo may work. Dapat meron kang papakita na work experience, meron kang pakita na meron ka talagang experience sa work na yun.
'Diba? So, talagang dapat honest kayo sa mga documents, honest kayo sa proof of funds nyo, kaya nyong sustentuhan yung sarili nyo sa Canada na hindi kayo magpapasawi sa Canada. Kaya ganyan, ang dami na po, nauso na po yung PFL na yan last year. Kahit po may mga visa na sila at napadala sila ng PFL ay hindi pa po 100% na makarating sila ng Canada na may visa sila. Saka dapat, kung kayo po ay gusto nyo pong mag-apply tourist visa or working permit, dapat meron din po kayong idea. Huwag nyo pong iasa sa mga agent o sa mga consultant, sa mga agency, dapat meron din po kayong idea. Nasa IRCC website naman po lahat ng mga details, lahat ng information na dapat nyo malaman ay nandun naman po. Basta sipag lang po kayo magbasa. Okay? Ako tulad ko guys, wala din naman po nag-convince sa akin na ganitong gawin mo. Ay sarili ko pong research yun. At kung ano yung mga dapat kong gawin, ano yung mga pathway na pwede kong gawin. Ganun talaga guys. Kailangan may ano din po kayo. Meron po kayong knowledge din. Huwag nyo po iasa sa agent lang. Dapat may idea kayo para hindi kayo maloko. Diba? Kaya ganyan na nangyari sa mga kapwa natin Pilipino na nabaan dahil na rin po sa umasa sila sa agent. Yung agent naman, nabayaran na sila, nakabisa na sila, kaya wala na pakialam. Diba? Pera-pera na lang. Di man lang niya in-advise na may PFL. Sana nag-hire sila ng consultant para naiwasan yung ganung ban, hindi na sana sila naban kung na-address talaga yung PFL nila. So, nakakasad din guys kasi syempre, gumastos din sila, nagbayad sila sa agent, nagbayad din sila sa ticket. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung reaction ko, yung advice ko sa inyo. Basta ang advice ko sa inyo guys ay huwag kayong gagawa ng mga fake na documents. Maging honest lang po kayo. Pag honest kayo, imakta naman po yun ng IRCC na honest po yung intention nyo. Totoo yung mga pinasa yung mga documents, hindi kayo nang hiram, ganito, hindi nyo pinik lahat, wala kayong pineke, ganun, lahat ay totoo para makarating po kayo ng kanila. Pag talagang para sa inyo ay para sa inyo po yan, ipagkakalob po yun sa inyo ni Lord. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo sa nangyari sa mga kapwa natin Pilipino na naban po sila sa Canada for 5 years. So, wait muna sila ng 5 years and then pwede na po ulit sila mag-apply. Magkaroon na rin po sila ng knowledge o kaya mag-do it yourself na sila sa application nila kasi madali naman, nandun naman sa IRCC para maiwasan yung ganitong issue. Magsisihan pa sila, wala na rin sila magagawa kasi nga nandyan na yun. Wala nang bawian yan. Cancel visa na sila, ban na sila, wala na magagawa po. Yun lang. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So good luck po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.